time na bibigyan na ng boarding pass ay ang nangyari po pinabalik na naman sa opisina. So balik-balik babalik-balik po sila. Late na po sila mga amigo. Ngayon nakiusap ako kay Beng, sabi ko Beng, wag mo munang wag mo nang iwan, sige na please. Sabi ko, kuya pagka hindi ako nagagalit sa amin, nag-aasikaso, nag-a-assist sa amin kasi magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Kumusta po mga kababayan ko? Sa totoo lang mga amigo, hindi po ako nakatulog ng maayos. Pagising-gising po ako, nakatulog ako ng alas 12 ng gabi at talagang sobrang disappointed po ako sa nangyari. At ewan ko bakit gano'n ang nangyari at hindi siya nakalampas. So ulitin ko po mga amigo, hindi nakalampas si Wesley at si Juana sa immigration doon po sa may Equatorial Guinea. So ganito po nangyari si Juana po at si Wesley yung pong kinuha po natin para po makapag-aral po si Wesley dito, at siya po yung kasama po ang kanyang nanay at pupunta po dito sa atin, dito na lang daw sa loob, sa Pilipinas upang magpagamot po sa kanyang nararamdaman at ma-general check po kasi wala po magandang ospital sa Equatorial Guinea. So yun po, kaya nais po natin siya papuntahin dito at siya lang po ay magbabakasyon sa 27 days lang po mga amigo. Ganito po ang nangyari. Di kahapon po ay okay naman ang lahat, wala naman pong problema sa may local flight nila mga amigo. At smooth ang lahat. Masaya pa nga po ako at ang mangyayari nga po ay aantayin na lang po namin sila sa Pilipinas dito po sa airport. Tapos po mga amigo, ngayon nung nasa Malabo na po sila, ikwento ko ang nangyari. Nasa Malabo na po sila mga amigo ay medyo late na po sila nakarating. Doon kasi merong local flight from Bata to Malabo, local flight yung parang Cebu to Manila. Ngayon ang flight nila is Manila po mga amigo, Malabo po parang Manila. Tapos po ang nangyari ay kung nandun na po sila sa may international flight sa Malabo at hindi po sila i-check-in, ayaw po siyang i-check-in, ayaw silang bigyan ng boarding pass. Opo, ayaw silang bigyan ng boarding pass at dinala po siya sa may opisina. So after po dalhin sa opisina ay kasama niya sa Pilipino si Beng at yun po, nung sinabi po na bakit ano gagawin sa Metro Manila, ganyan, bakit walang dalang pera, ganyan. Sinabi ni Beng na ako na ang aako dyan, siya maaako, siya ang bahala sa lahat at wala namang problema, ganun po. So meaning to say, okay naman ang nangyari. Nung una ayaw kasing bigyan siya ng boarding pass. Ngayon nung pinapipila na siya para sa check-in, pinabalik-balik siya sa opisina. Nung inako ni Beng na siya ang magiging sponsor, pinakita pala yung mga documents na pinadala ko mga amigo na affidavit of support, lahat po niyan. So sa madaling salita po mga amigo ay okay naman ang takbo pero ng sitwasyon, pero nung nung time na bibigyan na ng boarding pass ay ang nangyari po pinabalik na naman sa opisina. So balik-balik babalik-balik po sila. Late na po sila mga amigo. Ngayon nakiusap ako kay Beng, sabi ko Beng, wag mo munang wag mo nang iwan, sige na please. Sabi ko, kuya pagka hindi ako nagagalit sa amin, nag-aasikaso, nag-a-assist sa amin kasi may nag-a-assist po doon na lokal. Ngayon nasabi ni Beng, yung mga tao ngayon po sa airport ay mga Cameroonian, so marunong mag-English. So ayun, sa sobrang pabalik-balik nila ay nung bibigyan na po ng boarding pass ay sabing gano'n bakit daw walang visa, so kukuha na daw ng visa. Sabi ko kay Juana at saka kay Beng, walang visa sa Hong Kong daw, sabing gano'n. Sabi ko walang visa sa Hong Kong, sabi ko gano'n sa kanya. Tapos yung mga tao doon sabi gano'n may visa daw. Hindi, sabi ko hindi naman aalis si
si Joanna ng Hong Kong, hindi naman bababa. Bali magre-refuel lang at saka after nun kukuha ng pasaheros, ganun po. So nangyari, hindi sila pinaano, sobrang stress na stress ako kahapon. Alas 12 na ako nakatulog mahigit, tapos pagkayari kausap ko yung sponsor, sabi ko ganito yung nangyari. Ayun, tapos pagkayari kasi yung sa ticket po nila dapat 24 hours bago mo pwede i-cancel para may makuha ka. Wala nang 24 hours mga amigo, paano pa siyang i-cancel? Oras na lang. So yun, di na-stress na ako. Sabi ko ano ba nangyari, umiyak na si Joanna. Tapos pagkayari after nung hindi na sila nakaano, sabi ko Joanna, paano gagawin? Hindi niya alam daw. Ngayon pumunta siya sa Ethiopian Airlines mismo, may opisina doon. Tapos kinausap ako at kausap ba't daw hindi ka ako siya pinaalis. Ngayon i-book ko daw at tutulungan daw nila. So ayan, ginawa namin ni Kuya Jun, pinabook namin. So nung pinabook namin yung ay isinend namin sa kanila yung reference code, tapos pagkayari nun i-print out, tinulungan i-print out. Ngayon mga amigo, nakuha namin na ticket ngayon lang ding araw, buti may flight po ngayong araw. So yun, after po nun sinend ko na kay Joanna, at yung ngayong umaga po ang ginawa ko. Pero ang may kasalanan nito mga amigo, yung sa may doon, ewan ko ba't di nila alam yung mga process, bakit di nila ng visa sa Pilipinas, pinipipilit nila bababa ng Hong Kong. Di nila amin pang Hong Kong is re-refuel lang, hindi na extend mabuti. So ayun po mga amigo, ngayon po ang nangyari ay ngayong maga kaming gumising, maaga alas 6 parang gising na. Alas 5 nagising ako mga amigo, hindi nga rin kasi makatulog. Ngayon alas 6 bumangon na ako, tapos bago mag alas 9 dumiretso kami sa may kuhanan ng notaryo para ayusin yung affidavit of support. Ngayon kay Ben yung pakipasend mo sa akin yung affidavit of support di ba na picture mo? Dala mo? Di ba nasa iyo? Hindi ko man dala. Pinicturean ko lang, pero binigay ko send mo sa akin yung picture lang kailangan ko. Oo. Pangit lang yun Doubling ko. Ayun, tapos pagkayari aday kumuha may affidavit of support kasi kailangan yun. At nagbook po ng flight nakabook na ng flight para at least ngayong araw yung alis nila. So stress na si Joanna doon. Sabi ko ano lang, kalma lang, relax lang naman. Sabi ko actually ngayon araw nakabook sila pero wala na siyang kasama. Tinanong ko kay Joanna kung kaya mo ba na walang kasama. So sabi ni Joanna okay lang daw na wala siyang kasama, kaya niya at saka si Wesley. So ngayon ngayon po mga amigo ang gagawin namin ganito, para syempre pag hindi naman po pwede na magantay lang kami sa Metro Manila, may one more isa pa pala, pinapirma pala si Beng na kapag na-upload daw sa Manila si Joanna at si Wesley, magbabayad ng $300 or $600 para daw po doon sa balik ngayon sa upload. Ngayon pag hindi pinapasok ngayon, sabi ni Beng pumirma siya daw o walang problema. Ngayon mga amigo, syempre ngayon wala na silang kasamang Pilipino. Yun, wala na silang kasamang Pilipino at ang asiste ay kailangan po nila ng may taong makakasama doon para po may mag-assist sa kanila. So after nito tatawagan ko si Joanna, explain ko lahat, and then after nito ay mag-aantay po kami pagka nakalabas po sila o naka-check-in na po sila at nasa eroplano na po si Joanna. So meron po tayong gagawin mga amigo, meron tayong gagawin at ito ay antayin nyo po mga amigo. So kailangan nila ng may mag-a-assist, kaya kami nakagayak din po kami mga amigo. Yun, ganun po yung nangyari. At medyo talaga kinakabahan ako at syempre yung ticket po kasi nasayang, sobrang laki po ng ticket mga amigo. At yun po, ngayon ayan, meron kaming kasama ko ngayon si Belgium.
at aayusin namin yung dapat ayusin. So ganun yung nangyari kagabi. Hindi ako masyadong nakapag video na. So ang inano ko lang ay gusto ko kasi na makalabas. Ang importante kasi makaano. Pero may nakikita akong may nakikita akong kung bakit nagkaganoon. So kapabayaan ito ng ng mga tao doon na ang inaano ko naman doon dapat na-explain mabuti. So kasi ang problema kasi late na po sila nakarating. Late na po silang nakarating mga amigo sa sa may international flight sa may Malabo. Pero kung maaga-aga po siguro maaayos pa. So ayun, nakaiwan sila ng eroplano. Ang nangyari po kasi mga amigo ay hindi sila sa lang check-in pa lang, hindi na nila na gamit, hindi na sila nabigyan ng hindi na sila nabigyan. Opo, hindi na sila nabigyan ng boarding pass. So kaya si Joanna kapon naiyak siya sa paano gagawin. Tapos paano daw paano mainam ganyan. Kaya ngayon gusto kong malaman kung may Pilipino siyang kasama, ipapakiusap ko na tulungan man lang sana. 'Yun. So right now is 1:31. Anong oras doon? 8:30 na doon. So 8:30, alas 10 mga amigo. Ngayon nasa biyahe kami. At pamaya-maya malalaman ko po kung makakapasok na sila sa Pwede yung laptop mo ba pwedeng open yun no? Sa cellphone lang kailangan. Sa cellphone. Syempre kailangan natin yung gagawin natin mamaya na ayusin. Meron kasi may aayusin after nito. Kailangan nakaantabay po yung aming yung aming mga cellphone. So inaantay ko na si Joanna na mag-message sa akin at tumawag. Tapos i-explain ko sa kanya yung mga mangyayari, kung ano ang gagawin niya. Kasi ang flight po niya mga amigo ay Malabo to Addis Ababa. So Addis Ababa, baba siya ng eroplano. Tapos pagkayari Addis Ababa to Thailand. So Addis Ababa, iba na eroplano niyon to Thailand. So from Thailand, itong changes. Thailand, bababa sila and then sasakay sila ng Philippine Airlines papuntang Pilipinas. So ganun po yung sistema nila, ilang po. And then mag-i-stay pala sila sa Thailand ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think 6 hours, parang ganun. 5 to 6 hours yata yung mag-i-stay sila doon. Oo, ganyan. Ganun yung kailangan ko i-explain ko Joanna ngayon lahat na to para po maunawaan niya ang gagawin. So medyo sobrang laking effort nito ang gagawin namin mga amigo. Pero wala tayo kasing hinangad para makapunta po sila dito sa Pilipinas. Especially po kay Joanna na kailangan po magpa-check. Ganun po, kailangan magpa-check up po si Joanna sa kanyang kondisyon, sa kanyang mata. So ito po ay ginagawa natin para makatulong po sa kanila mga amigo. Kaya po, yun po, babalitaan ko po kayo. Antay-antay lang po tayo at tatawag po kay Joanna. Tingnan po natin kung ano ang ating magagawa. Tingnan natin kung ano ang gagawin natin. Ang gagawin natin ay yung ituturo sa kanya yung way papunta dito sa Pilipinas para alam po nila yung kanilang dadaanan. So ayun po mga amigo, walang tulog si Kuya Raul, pero sige lang, basta makatulong tayo ay okay lang po. So maya po babalikan ko po kayo kung ano po yung mangyayari ngayong araw.